Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang paksa na nakaaapekto sa marami sa atin, ang high blood pressure o hypertension. Sama-sama nating unawain kung ano ito at ano ang mga sanhi nito. Ang high blood pressure ay nagaganap kapag ang lakas ng dugo laban sa mga artery walls ay masyadong mataas. Ang mga dalubhasa tulad ni Dr. Rafael Castillo, sa The Philippine Textbook of Hypertension, ay nagpapaliwanag na ang kondisyong ito ay resulta ng puso na pumitiga ng dugo sa mas mataas na pressure kaysa sa normal. Ang labis na pagkain ng maalat at matatabang pagkain ay maaaring magtaas ng pressure ng dugo. Ang sodium ay itinuturing na masama para sa hypertension o high blood pressure dahil ito ay maaaring magdulot ng pag-retain ng tubig sa ating katawan. Kapag masyadong maraming sodium sa dugo, ito ay nagdudulot ng dagdag na pagdala ng tubig, na nagpapalaki ng dami ng dugo na dumadaloy sa mga ugat. Ito ay nagreresulta sa dagdag na pressure sa mga artery walls. Ang pagtaas ng dami ng dugo ay nangangailangan ng puso mag-pump ng mas malakas upang dalhin ito sa mga ugat ng dugo, na nagreresulta ng high blood pressure. Sa paglipas ng panahon, ang pagtaas ng pressure ng dugo ay maaaring magdulot ng pinsala sa ugat at iba pang mga organs, na nagreresulta sa iba't ibang mga problema sa kalusugan tulad ng sakit sa puso, stroke, problema sa bato at iba pa. Ang mga unhealthy fats naman tulad ng saturated at trans fats ay nakakadagdag sa hypertension sa pamamagitan ng pagpapataas ng timbang, pagbabara ng mga ugat at pagtaas ng LDL cholesterol. Ang mga tabang ito ay nagdudulot din ng atherosclerosis, na pumipigil sa daloy ng dugo at nagpapataas ng pressure sa loob ng mga ugat. Bukod dito, nagtataas din sila ng LDL cholesterol, na nagbubuo ng mga plaque sa mga ugat, at nagiging sanhi ng pamamaga, na lalo pang nagpapataas ng pressure ng dugo. Narito ang 10 pagkain na dapat iwasan para sa mga nakakaranas ng high blood pressure. Bagoong. Ang bagoong ay mataas sa sodium na nakakatulong sa pagtaas ng antas ng pressure ng dugo. Maaaring makabuti na mag-ingat o pumili ng mga bersyon na may kaunting sodium. Chicharon. Ang chicharon ay mataas sa unhealthy fats at sodium, na hindi naaayon para sa kalusugan ng puso at maaaring magdulot ng pagtaas ng pressure ng dugo kapag labis na kinain. Tocino. Ang tocino ay may mataas na antas ng asukal at unhealthy fats na kapag madalas kainin maaaring magdulot ng pagtaba at mataas na pressure ng dugo. Adobo. Ang adobo, bagaman masarap, maaaring mataas sa sodium dahil sa toyo at asin, na maaaring magtaas ng pressure ng dugo kung madalas kainin parati. Kakanin. Ang mga kakanin madalas may dagdag na asukal at gata ng niyog, ay nakakatulong sa pagtaas ng sugar intake at pagtaba, na maaaring makaapekto sa pressure ng dugo kapag labis kainin. Lechon. Ang lechon ay may mataas na unhealthy fats at maaaring magdulot ng pagtaas ng cholesterol, na maaaring magresulta sa mataas na pressure ng dugo at mga problema sa puso. Longganisa. Ang longganisa madalas may mataas na sodium at unhealthy fats, parehong masama para sa pressure ng dugo at pangkalahatang kalusugan ng puso. Instant noodles at packaged snacks. Ang mga instant food na ito ay madalas may mataas na sodium, na nagiging sanhi ng hypertension kapag madalas kainin. Sweet desserts. Ang mga panghimagas kapag madalas kainin, maaari itong magdulot ng pagtaas ng timbang at pressure ng dugo. Soft drinks. Ang mga soft drinks ay mataas sa asukal at maaaring makatulong sa pagtaas ng timbang at pressure ng dugo kung madalas itong inumin. Ang pagpapanatili ng balanced diet na mayaman sa prutas, gulay at lean proteins habang limitado ang asin, saturated fats, at asukal ay mahalaga para sa pag-manage ng high blood pressure. Ang pagiging maingat sa pagkain na maaaring makaapekto ng masama sa pressure ng dugo ay malaking tulong sa kalusugan ng puso at kabuuan ng katawan. Tandaan, ang pagiging maingat sa iyong kinakain, pagiging aktibo, pag-handle ng stress, at pagbabantay sa family health history ay makatutulong sa pag-manage o pagpigil sa high blood pressure. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo, i-like at mag-subscribe para sa iba pang mga kaalaman na pwede natin magamit.
Salamat sa panunood, at kita-kits sa susunod na video.